mag-turn ng early game around is this Grok. Yung isang block lang ang laking tulong na sa lahat ng lanes. At nakita na nga natin Lahat. yun. Saktong-sakto. Caught in 4K. Lahat to. Master Ogwen delaying all 3 minion waves. Dito talaga natin masasabi no, na may mga Grok users lang talaga na memorize pa rin yung mga ganyang klaseng galawan as we head on to game number 1 of this best of 3 series. Umabot ng 3 games sa pinakauna nating serye. Sana pati itong serye na to para sulit. Oo nga, ayan, medyo lumalalim nga itong Onyx Philippines para dun sa tier. Pero sila pa rin ang mauuna dahil nga doon sa kalakasan ng kanilang mga heroes dito. And Ogwen at Few magkasama pa rin. And siguro ito lang yung maganda no, sa composition ng Falcons, lalo sa mid nila. Ang bilis kasi mag-clear nito eh. Oo, ito yung, I think, one of the fastest wave clearers talaga pag pinagsama mo yung Farsa at Gatot ka at saka Grok. Usually, Grok plus Selene para makatulong ka doon sa Selena. Pero in this scenario, it will be different. Uy! Oh my gosh, tumama yung Abyssal Arrow pero natamaan ng trap itong si Few. Lilipad-lipad muna, kailangan mag-replenish ng kanyang buhay. Pero laking opening nito sa Onyx Philippines kasi alam nila na uuwi itong si Few. Oo, at wala pa atang wings by that point. At mag-i-invade na nga agad dito si King Kong. Ogwen nangangalati ang buhay. Binibigyan siya dito, andun yung mga cable! And first blood kagad ay napunta sa Sigma jungler natin na si King Kong. At kailangan din umatras dito ni Ferds. Kakabalik lang ni Few at kaagawan si Carl TC dito ng Green Cops, pre. At least makapag-level 4 parehas ng ating mga gold laners, junglers. At para naman sa Onyx Philippines, first blood on day Fanny. Best case scenario ata ito para sa Onyx. Best case scenario, na-stun pa yung Lapu-Lapu. So, yung XP lane ay papabor ng sobra dito kay Kirk. Bukod sa na-freeze niya yung ilang minions doon, nakuha pa niya yung crab na pang EXP. Nako, alam natin kung gaano ka-importante ang XP laner para sa mga unang objektiba. Ngayon si Brusco ay umaabante din. Talon-talon na kagad si Kirk. Sumama rin si Few at siya makapon ng kill na yun. Pero si Kirk ay mapapa-flicker din. Tumama yung Abyssal Arrow at doon na rin yung Landshaker. Ito na yung pagbawi ni First. The White One, ladies and gentlemen, ay nakakuha at nakabawi din. At ang Team Falcons kukunin na nga. At kaya lang ang problema dumating si King Kong and with those cables. Mapipigilan niya yung pagsugod pa ng Falcons. 4v1, pumasok si King Kong. Makakanakaw ng turtle at pinadugo pa yung 4, pare. If not for that steal, nako, Falcons na talaga ang makakauna dito sa ating laban. Despite that first blood para dun sa Onyx, nagkaroon ng konting disastrous exchange, by the way, Super Marco stealing that crab na also very important. Brusco din kasi as well as Kirk, parang wala silang kasama nung nag-dive din sila sa likod. And despite them having a good angle, wala rin namang ultimate doon. Etong si Brusco, hindi nila kinaya. So, if not for that steal mula kay King Kong, this will be a totally Falcon-sided early game. Yun na rin kasi yung matatawag nating micro bailout, no? Yung tipong on a macro scale, lugi na dapat kayo. Hindi na dapat pinapasok yan. Pero dahil kaya mag-micro ng jungler nyo, kayang i-bail out ni King Kong yung nangyari before that fight even happened. Oo, tsaka kahit nga malugi siya, pwede nang ipagpak niya, tapos balik na lang muli siya, no? And yun yung kagandahan kapag meron kang Fanny na mabilis talagang umikot. Pero ito na, tinamaan yung Abyssal Arrow. At naibaliba din ng winner Chinami Slam and King Kong ay nakasungkit muli ng isang kill. Oh, wow. 3 minutes in, heptasis na agad, Wolf. 340. Masakit na to. Masakit. At na-try ni Kyle, alam niya kasi walang red. Ang mini-try do. Ayun na, uy, wait lang, kay TC. Ay, hindi nakuha pa rin nata ni King Kong yung purple niya. Oh, okay. Nakuha, no? Nakuha niya. And siguro, i-50-50 niya rin talaga niya. Pero lugi siya sa levels yun at pwedeng-pwede siya mapunish. But Caltizi, probably alam niya yung limits ng hero na to. Napakagaling din naman mag-joy na player nito. So, hindi rin siya naman na-trade afterwards, but that was really scary. And at least no, hindi siya nakuhanan ng buhay. Team Falcons ay susubok pa rin na mag-contest dito sa pangalawang pagong ng larong ito. Ogwen does have the angle at mapupok si Super Prince ng Bagya. SOD ay kumapit na rin. Pero mukhang hawak ng Onyx Philippines ang turtle na ito habang ipagre-reset ata ito ni Ogwen kapag kailangan na. Hindi rin makapwesto ng maayos itong si Few, ano? Dahil nga dun sa mga traps na meron. Pero nga ang plano dito ni Ogwen ay i-reset lamang itong pagong. Pero si Brusco nag-aabang ng timing
Andun yung mga Jabobis mula din kay Kella Flicker na iwasan din. Doon itong si Purge. Kella tumama na rin yung SOD na si Kinko sa may bandang likuran. Namaalam na rin kagad. Itong idol ng mga kids habang nagkakaroon ng sabayan si Kyle DC versus Kirk. Pero kailangan na rin lumayo dito ni Kyle, Purge. And itong Onyx Philippines ay nakuha na itong pagong. That will be a trade para sa Falcons. But you're seeing right now, handcam ni King Kong. 3-0 to start this game. And even yung kill doon kay Few, napakalupit. But how about that? Combo mula doon sa Onyx. Si Super Fritz, magaling na siya bumana on his own. Pero kung may kasama siyang Kalea, mas nasusecure nila yung mga pana. Tsaka nakita natin yung pagiging decidido ng Onyx Philippines. Sa lahat ng mga pwedeng target ng flikera mo, you go for the Grok. Yes. Yung pinakamakunat sa 5 miyembro ng Team Falcons at binurst mo with the Nibiru's Passion and the Bennett's Rage. Yan talaga yung ultimate AOE combo ng Beatrix. Pero sa totoo lang, no, men, nauuso na ulit yung mga shotgun Beatrix sa RG. Exactly. So, bakit Grok yung good target doon sa moment na yun? Dahil doon sa idea na lamang kasi si King Kong ng levels over kay Kaltisi. So, the only way para makalamang ang Falcons ay kung mag-stun retry combo sila. So, Ogwen stun plus retry ni Kyle. So, ang naisip dito ng Onyx Philippines, what if eliminate natin yung pang-stun nila para freely maka-retry dito si King Kong? Ang linis din ang nagiging laruan dito ng Onyx Philippines. Dahil nga doon sa sunod-sunod na mga magagandang plays na nagagawa ni Super Prince, ni Brusco. Ngayon si Kyle TC naman ata magiging next sa target nila. Nagamit kagad yung electrifying beats. 35 seconds para sa pinakahuling pagong ng larong ito. Medyo kinakalmahan lang muna ng Team Falcons. Sa tingin mo ba, Oh my goodness! Nagsasalita pa lang si Umi, tinunaw na kagad ng Mamlisa. Parang 2 segundo lang ata ang naganap. Kakadash lang doon ni Kyle TC. Tapos may halberd na rin ito kasi si King Kong. So talagang may enough yung damage siya. There's no way for Kyle TC to react in that scenario. At saka wala pa tayong nakikitang tectonic charge na nagko-connect. And hindi naman kasalanan ni Ogwin yun eh. Grabe lang talaga yung ginagawa na pressure ng Onyx Philippines. Pinipilayan nila yung mismong playmaker ng Team Falcons. Pero Kelra! Okay, patay ang Kera dito pero si Super Mac makatap target, final nurse fight, pero si Bruce yung nakuha na ng kill habang si Kiko ay pumasok na unstoppable at hindi talaga literal na mapigilan dito ang Sigma Jungler. Nakabawi na naman sila doon, 2 kills na nakuha. Super Friends, buhay pa rin naman, tumatama pa rin yung mga abyssal arrows niya. Ayaw talaga nila tantanan yung mga miyembro dito ng Falcons. But this is starting to look good para sa Team Falcons sa 2-for-2 exchange kahit lamang ng 2,000 Onyx Philippines. Pero mukhang hindi na sila makapag-contest pa sa pagong na ito. Ang maganda kasi dun sa exchange na yun is si Super Marco, nandun siya nung napatay si Kelra. While si Kelra ay unang nabigyan doon sa laban na yun. So lamang yung Falcons doon. Uy! Naku, lumamang gata. Federation mula kay Pew. Pero si King Kong ay makakatakas din lamang. Habang kay 5 isa man, isasagot dito ni Kyle TZ. Hindi tumama yung sniper. Pero tatama yung bisal araw. Kaya lang yung immunity mula doon sa previous fighter ay maililigtas. Itong si Ferds. Kaya lang hindi nila ata nila maililigtas yung Torre sa itaas. Wala ring feathered airstrike na available. Kaya naman makakakuha na nga ng Torre ang Onyx Philippines doon sa may bandang itaas. Rekta naman dito sa gitna. Hindi na makapasok sa loob ng jungle ang Team Falcons dahil na rin sa mga binabatong pana dito ni Super Prince. Hirap ng sitwasyon dito, ha? Wait lang, conceal ay gagamitin din ni Brusco pero kailangan na umatras. Kaya lang ang problema ay uhli na kagad din si Kyle DC pero sapat pa yung damage sila parang hindi. Kasi namaalam na kagad dito si Brusco ngayon naman yung Super Mac may umatras. Pero tumama na naman, may kalmot din. Nahatid si Super Prince sa Bissell Arrow again and again. Pero si Kirk ay tinitibayan na talaga flicker yung nagamit niya. Doon yung wall. Pero makakatakas ba siya? May maliit na siwang at nakalusot siya doon ng babari ng kanyang buhay. At ano, makakatakas ba siya? Doon yung Bissell Arrow. Tumama na naman. And the connection. Super Prince pero darating na si King Kong para maglinis. Good like na. Pero si King Kong ay buhay pa rin. Super Macmac. And itong si Purge, hindi naging sapat yung damage sila para kitilin ang buhay ni King Kong. 7-0 para dito kay King Kong. Nag-init na ang kuya mo, Fanny, at mukhang hindi pa siya tapos. Ay! Hanapin niya si Few, makakalipad naman pabalik. Napakatapang mo naman, pare ko. But that was Falcons. Team Falcons na maganda na yung pagkakasetup nila. In fact, nahanap ni Kyle TZ doon si Kelra, but you can see that Onyx is just way too prepared for that. And si Super Prince, hindi siya nagpanic. He actually stunned the right targets doon sa may bandang likuran at eventually, nag-secure pa niya yung kill doon kay Kyle TZ. Kelra being able to run away tapos hindi rin tumama yung initiation ni Ferds kahit doon sa combo nila. That made the difference in that clash.
Oh, and super makmak still, just one death. Ibabato naman dito si Ogwen, pero medyo makunat na ang graph na ito. Kinailangan ng respetuhin. Naku, na-stun si King Kong! With the buhay pa ata, makakatakas. Grabe naman. Napakaliksi talaga hanggat may energy itong si King Kong. Kaya niyang iwasan lahat ng mga binabato dito ng Falcons kasi alam niya na wala naman talagang instant lockdown dito Falcons eh. Ang maganda doon nakuha naman ni Kaltizi yung kanyang purple buff. So, despite the moves from Onyx, nakakuha pa rin nila. But they have to be wary. Kasi yung Team Falcons, Joy Moskov, pagdating ng third Lord, lalakas na rin itong comp na to. At habang level 15 pa si King Kong at hindi pa level 15 si Kaltizi, yun lang yung totoong advantage niya over the Joy. Later on, mabubura na yun. Onyx has to look for an end angle as soon as possible in this game. Tsaka tignan mo kung gaano kaingat si Super Marco. Hindi siya nagpapakita sa lane hanggat hindi nagpapakita yung Fanny sa kabilang banda ng mapa. And during this time, I'd like to believe na kahit ba may tool namang micro ang isang Moskov against the Fanny, masyado lang mataba si King Kong. 7-0-1. Ibig sabihin ito baka isang blade pa lang plus the cutthroat. That's almost entirely yung buong buhay na dito ni Super Marco. Sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Trinity is built para dito kay Super Marco at mukhang papunta na siya sa kanyang Wind of Nature. Pero para kay Kelra, nandyan na rin ang sustain and the damage coming in from the Blade of Despair. Rose Gold. Uy! Wait lang, may huli din nagagawin. Si Brusco ay nakapita. So wait lang, napaalam din kagad ni Joey. Pero sa likuran, naku po, naabot kagad ang idol ng mga kids. Kulang ng dalawang miyembro dito ang Falcons. Ngayon, Retribution din gamit na 1v1 with a great one. Pero greatness of all time. Walang iba kundi si King Kong. Ay, wait lang, nakakuha din. Dito si Kelra at ubos ata ang Team Falcons. Super Marco, ladies and gentlemen, natitira doon sa may bandang ibaba. At ang kailangan lang niyang gawin dito ay umasa dun sa, ay wala rin siyang si Bot. Oh my gosh. And that's gonna be the Lord secured para sa Onyx Philippines. Wolf, ang daming muntikan ng moments sa team fight na yun. And the most important muntika na moment doon yung sibat na unfortunately hindi na combo ng Team Falcons. Usually maghahanap ka ng isang stunner but Brusco talagang nag-all chat target lock. Inuuna palagi si Ogwen. Once na makita niya hindi na magdadalawang isip, gumamit ng ultimate, especially meron naman siyang fleeting time. So nung nakita nila si Ogwen and nakuha nila yung burst down, in fairness with Ogwen, nakapagpato pa ng kanyang ultimate before eventually going down. But that gave King Kong yung kanyang launch pad. And si Kaltizi, tinry niyang igotin si Kelra na napalo naman ng side ng Onyx. But the bigger problem na was King Kong. Mukhang di i-delay ni Ogwen ang pagpasok ng Lord na ito. Subukan niya dumepensa pero si Brusco ay hindi tatalo. Papasok pero mukhang si Fergs ang gusto dito ni King Kong. At yung bravest fighter ang siyang magdidiktas sa kanya. Grabe, napakatapang din talaga ni First. Uy! Ay, wait lang. Medyo sexy si King Kong doon. Hindi tinamaan nung Spear of Destruction. Pero may next round pa makakapal yung mga minions na bit dito ng Onyx Philippines. At malalaki yan, mga mega minions pa yan, pre, ha? Oo, mahirap to, men. Kaya ba nilang protektahan? Pero yung Torres yung ibang itaas ay matagumpay ng mababasa dito ng Onyx Philippines. Same with the middle turret ata. Hindi, yung baba na naging next sa target nila. Gitna na lang ang natitirang base turret dito ng Team Falcons. At dire-diretso pa rin ang Super Fam. Kaya pa nga atang puwersa nito ng Onyx Philippines. Kukunin muna ni King Kong ang purple na ito pa sa side ng Team Falcons. Mukhang titigilan nila. Finally, makakahinga ang Team Falcons. At matagal-tagal pa naman bago lumabas ang ating pangalawang Lord ng larong ito. Pero si Kelra, pwede niyang tsepihan. At habang sinasabi natin ay sinisimulan na niya. Wala na, predicted, pre. Pwede niya kasing gawin yan. May kakayahan siya. Tingnan mo naman yung damage, pre. 2-5. Oo. Ayan, no? Ito pala yung the Bobby Tricks Burrito combo. Ayan na yun. Ba? Ayan, O, isa pa. Isa pa. Pwede pang umisa yan eh. Gwen, wait lang. Ay. Pipigilan niya. Nanggugulo din dito si Kelra. Pero Ayun, no? papasukin na nga kagad. Wala tsunamis na. Pero sabot ba yung kanina damage? Flipper dash. iwasan din. Yung tectonic charge. Aray, kupo. Ngayon, kailangan na rin lumayo ni King Kong ang baba ng buhay niya. Pero ang daming nangyayari at masasabi natin na matagumpay pa rin na depensa para sa Team Falcons. Pero guguluhin na sila ni Kelra. Wala nang depensa, pre. Ini-snipe na. Dinataga na dito ang Team Falcons. With especially Onyx Philippines knowing yung kanilang advantage. At actually, kapag the more that they try to bait out Team Falcons, dun magugulo yung farming or gustong recovery dito ng Team Falcons. Masasabi ko pa rin na late game still favors Team Falcons. At siguro pwede na rin nating lagyan ng deadline itong Onyx with this next Lord push. Kailangan nilang makakuha na ng panalo. Otherwise, Team Falcons magsiscale up na sila. Joy, Moskov,
Farsa, even si Ogwen hindi na ganun kabilis mapatay. Kahit siya pa rin yung tinatarget lang dito, for the very first time, nabuhay siya sa isang Tsunami Slam. And now we are going to see if makukuha nga ba ng Onyx Philippines ang Lord na ito o kung Bilis. lalaban ba Ogwen, conceal play at makukuha na nga ni Kendra ang Lord na yun. Tatakas na lang si Kyle TC at kailangan na nga mag-back ng Team Falcons. Counter conceal, tatama kay Ogwen Uy, pero may natouch crowd siya. control immunity. Si King Kong ay nakulong pero napakatawad na ulit si Ogwen. Pero yung Tsunami Slam, pero Uy, no, napagka, sige Kong, buhay pa ba siya? Kailangan niya umiwas dito. Buti na lang, naka Rose Gold Meteor at nagkaroon ng shield. Again, nice effort para sa Team Falcons, pero buhay pa rin ang pamilya. But that was another ultimate mula kay Brusco. Malapit din naman yan ma-cool down. Won't be soon. But like I said, must win pa rin to para sa Onyx. Okay, basag na to. Si Perch ay natalaga doon sa Lord. Pero kailangan ding mag-free hit dito ni Super Makmak at kailangan nilang protektahan. Fended Earthshark ay nabitawang kalahati kagad. Yung damage dito kay Kelra. And at least kahit paano magkakaroon pa sila ng paghinga dito sa depensa na to. At kumpleto pa ang battle spells para dito sa Team Falcons. Ang tagal nang hindi nagpo-purify ni Super Marco. Inaagiw na itong purify button para kay Super Marco. Wait lang si Brusco. Uy! Ayan na, nahuli ka agad yung Rhino Started pa! Tunaw ka agad din ang pero swipe at talikuran, may nagaganap din. Kaya lang si Kera ay nakaka-free hit lang. Kirk versus dito kay Super Makmak. Ako'y nahabol nila at mapapatay ni Kirk. Dalawa na lang ang natitira dito para sa Team Falcons at tumama na naman niya sa araw. Ladies and gentlemen, meron pa silang Kikit Elaine. Isasama si Perch bago tapusin ang game number 1. And Onyx Philippines, strong start.